everyone! Welcome back to my YouTube channel at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. At kung ikaw po ay hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po tayo at huwag po natin kalimutang i-click ang notification bell for more updates. And syempre, kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa ama at founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng K-Boys, Kalingap Legit Reactors, Kalingap Ambassador at Ambassadress, ayan, support po natin sila. For today's video guys, is mapapanood po natin ang interview po ng mga staff ng ABS-CBN at GMA kay Kalingap Rab. And dito, sa hindi pa po nakakakilala kay Kalingap Rab or kay Kuya Rab, is dito magkakaroon po kayo ng kunting idea or makikilala nyo po siya kung sino nga po si Kalingap Rab. So ayan po is talagang nakakatuwa naman po kasi talaga pong naglaan po yung tao na to para mapuntahan si Kalingap Rab or para mabisita po siya kasi nga po talagang na-amaze daw po siya sa ginagawa ni Kalingap Rab mula po nung napanood niya po yung vlog ni Kalingap Rab sa mga magkakapatid na mahiyain. So ngayon is maririnig natin or mapapanood natin ang interview niya po kay Kalingap Rab. So ayan, natin pong panoorin yung video guys. Rab, no? Actually, natutuwa ako kasi personally nakita, di ba? Masyado lang ako nag-iisip talaga kung paano mo ini-scout na makakita ka talaga ng magandang istorya. Opo. Ano po, minsan po may mga nag-message po sa FB page namin. Minsan naman po, yung mga kasamahan ko sa team, may mga kanya-kanya silang lakad. Tapos nag-scout po sila, tapos nilalapit po sa akin. Yan, sila. Yung mga, marami naman po kami sa team. So, yun. Paano mo pinipili? Base saan? Base po sa kapag talagang sobrang kailangan po talaga nila. Kumbaga, sa lahat ng mahirap, yung pinakamahirap po talaga. Tapos, dadagdag na rin po yung mga kabataan na nagsusumikap, masisipag, yung mga naghahanap buhay. Isa po yun sa natutuwa po kaming tulungan. Kagaya po nila, nung mga Kalingap Angels namin, sila Carla, yung nagtitinda. Minsan, yun po, sinasama po namin sa beneficiaries po namin. Kaya yung mga kagaya po nila, nakagaya nito. Kitang-kita naman po natin, di ba, sa bahay pa lang. Talagang kailangan na ng agarang tulong. Paano mo ano yung nararamdaman mo pag nakita mo na yung subject mo na ganito pala, yung real life? Ano po, una siguro, andun yung parang na-challenge ako na kailangan kong tulungan to. Na hindi ko pwedeng yung parang andun na yung yung concern, yung parang na-vlog ko na, so dapat dapat mabago yung buhay, parang ganun po, parang nadagdagan yung responsibilities ko. And yun, syempre yung awa talaga andun na yun, normal, maawa naman po talaga tayo sa kanila, pero sa akin yung kagustuhan kong mabago yung buhay, yun po talaga yung akong kagaya po nila, nung nakita ko po sila, unang naisip ko kung paano ko mababago yung buhay nila. Oo. Pero ang laking challenge talaga nito, hindi ganun kadali kasi sometimes nakikita ko daw sa mga vlogs, may emotion ka talaga. Okay. Di ba? Paano mo minsan pinipigilan yung emotion mo in front of camera? Ako po kasi di ako yung mabilis maluha. Kaya lalo na pag nagpo-vlog, ayoko masira yung pagkikipag-usap ko sa kanila. And yun, talagang lang sa pagiging charity vlogger, importante kasi talaga dapat yung totoo yung pagtulong mo, kasi
pag hindi ka dito tayong pagtulong mo, ang mga viewers matatalino sila. Talagang Correct. napapansin nila lahat. Correct. Kaya dapat kung ano ka talaga, kung gusto mong maging charity vlogger, dapat totoo yung pagtulong. Hindi lang Speaking for of, content. yeah, speaking of yung content na sinasabi natin dito, di ba? Dumarating ba sa punto na naapektuhan ka rin ng mga negative comments, ganyan? Because we cannot please everybody, di Opo. ba? How do you deal with it? Ano po, siguro sa tinagal-tagal ko dito sa YouTube, siguro magka 5 years na. Nasanay na lang po ako na wag pansinin. Mas okay po na wag na lang pansinin kasi mas lumalaki kasi pag pinapansin pa eh. Basta alam naman po namin yung ginagawa namin, wala po kami ginagawang masama. And kahit naman po anong gawin mo, kahit wala kang gawin, may masasabi sila sa'yo eh. Kung may gawin ka, may masasabi pa rin sila. Di ba? So, ayaan na lang natin sila. Ganun talaga, di talaga natin mapiplease ang lahat. Yun, kahit nga, bawa, ito, di mo tulungan, may masasabihin, di ka matulong. Pag tinulungan mo naman, sasabihin nila, peke yung pagtulong mo. So, kahit anong gawin mo, may masasabi talaga ang tao kapag may galit sa'yo or kapag bashers, ganyan talaga. Nasa ganun na sila talaga eh. Correct. Like ditong Tres Marias, para napakahirap silang i-communicate, diba? Because of pagiging mahiya and then all. Mabuti ikaw, kaya mong kontrolin ang naaral mo ba yun or talagang likas na ganun ka talaga na Yung mahaba ang pasensya. iyong Siguro din po, malaking tulong din po sa akin yung mga viewers po talaga sila yung nag-motivate sa akin na ituloy lang kahit ganun nga. Siyempre kailangan naman po ng tulong and yung mga kasama ko, di rin naman, mahirap po talaga pag mag-isa lang. Pero kung may mga kasama ka, may enjoy mo na rin po yung pagtulong. Speaking of mga kasama, nakita ko meron kang kalingap hagibis, meron kang angels, diba? Opo. Paano mo yun paano mo yun sila na-invite na maging part ng iyong kalingap rap? Parang bigla na lang nangyayari. Kumbaga, sa Team Hagibis naman po, mga kaibigan ko lang din naman po yun, mga kasama ko. At yung Kalingap Angels naman, sila yung mga beneficiaries na patuloy kong tinutulungan kahit tapos na po yung bahay, yung iba hindi pa napapabahayan. Parang po, tuloy-tuloy po yung pagtulong sa kanila, especially po sa pag-aaral po nila. Kaya binuo ko yung grupo nila para every time na may vlog kami, yan, sama-sama sila, then nabigyan ako sa kanila ng allowance, on and off cam, may vlog man or wala, kasi ganun po. Tapos minsan may mga sponsor na tumutulong, kaya salamat po din sa kanila. Sabi mo nga, parang ipinagpatuloy mo lang yung plano ng daddy mo sa ginagawa Si niya, Papa po talaga nagsimula. Ikaw ba, nung bata ka talaga, naisip mo na may mayaman at mahirap? At kung maganda yung upbringing mo talagang, ito yun, gagawin mo? Opo, kasi nagmula din kami sa mahirap na pamilya. Kaya alam ko yung pakiramdam ng pagiging mahirap, yung wala kang yung palagi kang gutom kasi walang pambili ng pagkain. Kasi mahirap naman po kami dati talaga. Really? Ay, so yun, yung parang naghulmas din sa'yo. Opo. Pero bata ka pa talaga, naisip mo na pala yun na tumulong. Opo. Ay, Hindi ko lang na inaasahan talaga na ganito. Sa ganitong way, sa pag-vlog, magiging makakatulong tayo sa pamamagitan ng social media. Paano kung kunyari, biglang sa takbo ng panahon, di ba, may mga sudden changes. Paano kung biglang isang araw pagising mo, wala na palang vlog, hindi na uso? Will you continue your pagtulong? Oo naman, syempre, pero mas mababawasan lang talaga. Kung baka makakatulong ako, yun lang kaya ko lang na itulong, di gaya ng may vlog. Kasi sa pagpa-vlog, dyan din kami kumukuha ng budget namin sa pagtulong. So kung walang vlog, ang kaya ko lang itulong yung galing lang sa sarili ko talagang pera. Pero hindi ko kaya magpabahay. Hindi ko kaya magpabahay. Kasi naririnig ko talaga sa lahat ng mga, marami ako na pagtanungan sa mga taong nakakasama mo na talagang sa loob ng pocket mo, from your pocket, di ba? Talagang binibigay mo, especially ito, sa pagbablog lang talaga yung pabahay na ginawa mo sa kanila, no? Pwede ba nating sabihin na talagang in 10 years time or beyond, hindi mo talaga to ititigil hanggang may
may chance ka of doing this. Kasi masaya po kami sa ganitong ginagawa namin kasi masaya na kami sa pag-vlog at the same time nakatulong pa po kami. Sino si Rob pag hindi nakaharap sa camera? Ano ba? Ano ba yung sagot ko doon? Loving daddy. Loving daddy. Yeah, I see. Yung anak mo ba gusto mo rin na sundan ang mga yapak mo? Opo. Oo naman po. Siyempre. Lalo na't lalaki din. Kagaya ko. So, maganda talaga makita. Kagaya ni Papa, di ba? Ako, sinundan ko yung yapak ni Papa. So, gusto ko rin yung anak ko maging kagaya ko. Kung may ano pa noon, panahon na yun. Kung may ganito pa. Kung uso pa yung vlogging. Sa 3 adjectives, paano mo i-define kung sino si Rob? 3 words. In 3 words. Ang hirap kasi ng mga ganyan tanong pag about sa sarili. Okay lang. Para makita lang nila. Siguro ano ba? Ako na ang sasagot ng una. Ano? Pogi. Siguro ano, yung ano bang term doon sa may ano ka, may goal ka talagang gustong gawin na visionary ba? Oh, visionary. Visionary yung gusto mo. Sarap daw sabi ni Beshi. Magandang ganun, may visions. Para sa pangkalahatan, hindi para sa pansarili mo, di ba? Oo. Masasabi mo ba, religious ka ba? That's why. Kaya parang isa din yun sa pinag-ugatan ng ano mo, yung pagkatao mo, no? I see. Ano yung bagay na pwede mong sabihin na, kasi tumutulong ka all throughout, di ba? Ano yung bagay na pwedeng magdahilan na, I'll stop it, hindi na ako tutulong? Ano ba? Siguro, ang ano lang talaga siguro kapag, sa lahat naman siguro ito eh, hindi lang sa mga kagaya kong vlogger, yung kapag nagkasakit, di ba? Siyempre, di mo na magagawa yung ano, yung dati mong ginagawa. And maliban doon, wala po eh. Parang wala naman. Kasi ang family ko support sa akin. Especially yung wife ko talagang susuportahan ako. Si Jack ko. So, ang makakapagpatigil lang talaga, yung kung wala nang sumusuporta, alimbawa, yan, wala nang yung YouTube channel natin, wala nang nanonood. Siyempre, mabawasan yung natin, resources sa pagtulong. And yun, walang sumusuporta, yun lang. Kasi mas na-motivate kasi kaming mga vlogger, charity vlogger kapag may sumusuporta yung mga comments nila na magaganda. Talagang mas ginaganahan pa kaming tumulong, maghanap ng mga karapat dapat tulungan. Yun po. May nakita akong vlog mo na umiyak ka. Since then, from ngayon, this very moment, when was the last time na umiyak ka? And why? Kailan ba? Siguro yung yung may bisita sa church namin na pastor na nag-preach na luha ako sa niya, prayers. Kasi pinag-pray kami. Nakakaiyak talaga. Yun yung Yung parang tinatamaan yung bawat parang ramdam niya yung yung mga kasi siyempre tayo lahat naman tayo may mga bigat na dinadala baga. Yun po. Ito na lang. Last Grabe. 3 questions. Ano ang pwede mong ipayo sa mga taong alam mong pwedeng gumawa ng ginagawa mo? Mga aspiring charity vlogger. Yes. May papayo ko lang is yun nga, huwag kayong susuko kung may views man or wala. Kasi yan kumbaga para ka nagtatanim, tanim ka lang ng tanim ng mga content. Then darating yung araw, may isang content dyan na biglang magpa-viral. Tapos yun na yung simula ng mo. Parang ganun. At nangyari yan sa mga small YouTubers, small content creator. Talagang yung susuko. Anong motto mo sa buhay? Motto ko sa buhay. Patanong din ako sa sarili ko, anong motto ko? Time is gold. Tama. Unique yun nga, Beshi. Time is gold. Apa niya nakakaisip pa lang. Original yan. Dami nakakaisip pa niyan. Motto. Yun.
Better to give than to receive. Sa totoo lang, wala po akong Motto. ano lang, siguro yung mga Bible verse, di ba? Oh, Bible nice. verse. Oo. Ito na lang, last questions. Pag wala na si Rap sa ganitong mundo, paano mo dapat alalahanin ng tao? Paano kanila i-remember? Ay, grabe yung mga tanong. Ano, yun, sa pagiging matulungin, ganyan, sa mga pabahay natin, mga pabahayan natin, at yung mga taong may mga nabagong buhay. Thank you so Yun. much. Sa wakas, tapos na si Beshi naman daw. Alam mo, may dadagdag ako. Ay. Hindi dito. Kung bakit nag-click Turn si off Ram. or Unang-una, hindi, di ba ang mga edad mo may edad, may Opo. tsura mo. Kasi, kumbaga, parang isang artista din yan, na pagwapo ka, kinakagat. Ayaw ko na. Nag-click yung nag-click yung mga vlogs mo dahil sa itsura mo at saka yung kindness mo. Yeah. Yung kindness salita sa mo kasi pakikitungo. totoo eh. Pero pinaka-importante talaga, para sa akin ha, pag ako ang producer, kukunin kita dahil gwapo ka. Oo, dahil, at saka yun ang talagang asset o bet. Pag nagbablog ka, itsura. Kasi hindi ka papansinin pag pangit ka katulad ni... Oh, hindi. Hindi, totoo yan ko, Rob. Hindi, actually, kasi wholesome siya tingnan sa video. At saka lahat yung gwapo, Gwapo na may yung puso. Bira yun, di ba? Oo. Normally, pag gwapo mo, Oo. pagsamantala. Oh, di ba? Oh, gwapo pala pag Hindi, kami lang yun. Oo. Si Mikoy, ano masasabi mo, Mikoy? Kay Rob? Si Mikoy. Ay, wala po akong masabi dyan. Lahat po ng magagandang katangian ng isang yung bilang kaibigan, bilang kasamahan na kay Pero Kalinga hindi Prab mo po. siya kakompetensya sa pagiging gwapo? Ay, hindi. Doon po, bata pa lang po ako, pinapanood ko na yung Ah, gano'n. tinatanungin. Totoo, din yung tatanungin, gwapo din to ah. Oo, maganda. Ay, si interviewin ko to bukas. Wala nang kung baterya. Ito po. Kasama ba siya bukas? Oo. Oh, yeah. Kasayaw ka? Oh, yeah, gusto ko yung buhay niya. No? Kanina magkatabi kami eh. Ano, diba? Oy, thank you. Asan na Mga kaibigan, mga kalingap, suportahan natin Maya Vlog YouTube channel. Isang taong may mabuting puso, solidong reactors ng Team Kalingap. Maya Vlog. Mga reactors, mga kalingap at mga nagkasuporta, halina at samahan siya. Maya Vlog, maaasahan siya. Samahan natin si Maya Vlog. Maya Vlog, suportahan natin. Hindi magsasawa na magpasaya, mga content niya nakakaiba. Solid na reactor na maaasahan, si Maya Vlog solido na kalingap niya. Kahit anong mangyari, Maya Vlog nariyan, sa simpleng paraan ay maaasahan. Si Maya Vlog, suportahan natin sa kanyang mga layunin. Maya Vlog, tunay na kaibigan, lagi niyong maaasahan. Maya Vlog. Mga reactors, mga kalingap at mga nagkasuporta, halina at samahan siya. Maya Vlog, maaasahan siya. Samahan natin si Maya Vlog. Maya Vlog, suportahan natin. Hindi magsasawa na magpasaya, mga content niya nakakaiba. Solid na reactor na maaasahan, si Maya Vlog solido na kalingap niya. Kahit anong mangyari, Maya Vlog nariyan, sa simpleng paraan ay maaasahan. Si Maya Vlog, suportahan natin sa kanyang mga layunin.
Maya Vlog, tunay na kaibigan, lagi niyong maaasahan.